Nanumpala ng oath of secrecy ang mga opisyal at staff na may tungkulin sa conclave bukas. Una nang nakapanumpa niyan ang mga kardinal, kaya tikom ang bibig nila kaugnay ng proseso. At live mula po sa Vatican City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong oras magsisimula ang conclave bukas? Bok, alas 10 ng umaga, oras dito sa Vatican, magsisimula sa isang misa dito sa St. Peter's Basilica, nalalahukan ng lahat ng mga cardinal electors. At pagkatapos niyan, yung pinaka-conclave ay mangyayari naman sa Sistine Chapel. Oras na makapasok dyan yung mga kardinal, mga bandang hapon naman yan. Kaya naman puspusan yung ginagawang paghahanda rito ng mga opisyal at ng simbahan. Sa katunayan, tinapos na nga rin yung ika-12 at huling General Congregation ng mga kardinal kung saan nag-focus ito sa kung ano daw ba yung dapat nakatangian ng isang future na Santo Papa. Kabilang dyan na pagiging isang shepherd, bridge builder at promoter of reform. Dumalo sa General Congregation meeting ang mga kardinal isang araw bago ang conclave. Kompleto na ang 133 cardinal electors sa Vatican. Tingin ng mga kardinal, magiging mabilis lang ang botohan para sa susunod na Santo Papa. Tikom sila sa mga tanong ng media at dasal ang tanging hinihingi. Sa St. Peter's Square, puspusan na ang preparasyon para sa conclave na magsisimula bukas. Sisimula ng conclave sa isang misa sa St. Peter's Basilica bago dalhin sa Sistine Chapel ang mga kardinal kung saan sila mananatili hanggat walang napipiling bagong leader ng simbahang Katolika. Ang tradisyong ito nagsimula sa Palace of the Pope sa Viterbo, Italy noong taong 1268 matapos pumanaw ni Pope Clement IV. Nung hindi nila makuha yung 2/3, napilitan silang isara rito dahil nakasalalay doon ang ekonomiya, lahat yung kaligtasan ng mamamayan at higit sa lahat yung kaayusan ng simbahan. Doon tinatawag na nahiwalay sila sa mundo. Pero wala pa rin na ibotong Santo Papa, kaya binawasan ng mga taga-Viterbo ang pagkain ng mga kardinal habang nasa palasyo. Dahil sa hindi pa rin makapili ng Santo Papa yung mga kardinal noong panoong iyon, napilitang ipatanggal itong bubong para ma-expose sila sa ulan, init at lamig at makapaghalal na ng Santo Papa. Inabot ng halos 3 taon ng pananatili ng mga kardinal sa loob ng palasyo hanggang sa hirangin si Teobaldo Visconti bilang Santo Papa. Tinawag siyang Pope Gregory X. Isang archdeacon ng Liege, hindi isang kardinal at lalong hindi papari. Kilala siya sa pagiging diplomatiko at naisip nila na siya ang maaaring mamuno at higit sa lahat maging tulay para sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga dalawang grupo. Si Pope Gregory X ang nagpatupad na dapat ay nakakandado sa isang lugar ang mga kardinal para malayo sa anumang impluensya. Bukod naman kay Luis Antonio Cardinal Tagle, isa pang Pinoy cardinal ang matunog na papabili o susunod na Santo Papa. Itinuturing namang dark horse ang isa pang Pinoy na si Pablo Virgilio Cardinal David. Sa isang press briefing sa Rome, sinabi ng isang Irish missionary na bentahin ni Cardinal David ang pagiging human rights defender na nanindigan noong laban ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang katangian din daw ni Cardinal David ang pagsusulong niya ng litisin sa civil courts ang mga kaso ng pang-aabuso laban sa ilang alagad ng simbahan. Ipinauubayan ng mga kardinal sa Holy Spirit ang kanilang pagdedesisyon. Bok, sa inilabas na update ng Vatican patungkol sa mangyayaring schedule ng conclave bukas, alas 3:45 ng hapon, magsisimula yung conclave. Pero yung pinakabotohan, posibleng mangyari na raw sa Huwebes. No? Mangyayari yan ng 7:45 ng umaga sa isang pag-alis nila mula sa Santa Marta at yung pinakapagboto, 9:15 ng umaga. Kaya naman inaasahan daw yung 2 beses na lalabas yung usok dito, either 10:30 ng umaga at alas 12 ng tanghali. Again, parehong oras ito ng Vatican. At magkakaroon din sa bandang hapon, kung wala pa rin napipiling Santo Papa, alas 4:30 ng hapon, posible daw na lumabas yung usok either 5:30 ng hapon o alas 7 ng gabi. Again, kung wala pa rin mapipiling Santo Papa. Bok. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.